iisa-isahin kasi maliwanag naman yung testimony niya doon. Okay, mga ka-clear? So, okay. Siyempre, ang topic natin ngayon, pinakakasuhan na sila Representative Saldico, Senator Jinggoy, Senator Joel, Yusek Bernardo, sino ba? Pati si Alcantara yata, no? And Mitch Kahayon. Mitch Kahayon. Okay? So, let's see, mga ka-clear, sa balita tayo kumuha para mas mabilis, mas maraming coverage. Matapos ang paulit-ulit at matigas niyang pagtangging may nalalaman siya sa mga kickback sa flood control projects ng mga nakaraang pagdinig, mangiyak-ngiyak si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa umpisa ng kanyang paglalahad sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay. Ay, marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung patotohanan. 7 tao ang kanyang isinangkot sa pagtanggap ng mga kickback. Yan ay sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, dating House Appropriations Committee Chairman Congressman Zaldico, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Wait. Bernardo, okay, and then? Dating Congresswoman Mitch Kahayon at COA Commissioner Mario Lipana. Ayon sa kanyang signed affidavit, tumulong magpasok sa kanya sa District Engineering Office si Bernardo noong 2019, panahon ni DPWH Secretary Mark Villar. 2022 umano, nagsimulang magbaba ng pondo sa opisina nila si Bernardo, 350 million pesos na ipinasok sa Budget BICAM report. Ang para sa proponent, 25% po, at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP base sa pagdinig sa Camera del Representante. Samantala ang pondo ng BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ng deliberation ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Noong 2023 naman, 710 million pesos ang kabuuang halagang naibaba umano ni Bernardo sa Bulacan 1st District Engineering Office. Noong 2024, umabot sa 3.3 billion pesos. At ngayong 2025, umabot yan sa 2.55 billion pesos. Taong 2022 raw, nang humiling si Senador Villanueva ng proyektong multipurpose building na nagkakahalaga ng 1.5 billion. Pero 600 million lang daw rito ang napondohan. Ito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong unprogrammed operations ng 2023, nagkakahalaga ng 600 million na pawang mga flood control, yung mga proyekto na kung saan susumahin na 25% na proponent na may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyekto na sa kanya. At ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ay, marami pong mga tao na ang balansa ay DPWH Secretary Mark Villar, 2020 Engineering Office. Noong 2024, umabot sa 3.3 billion pesos. At ngayong 2025, umabot yan sa 2.55 billion pesos. Taong 2022 raw, nang humiling si Senador Villanueva ng proyektong multipurpose building. Mga clear. Di ba nung una, sinabi niya na walang involved ang anumang senador dito? Ba? Pero, naglalabi din siya. Naglalabi rin siya. O inamin. Di ba sabi niya, wala akong nilalabi, wala akong alam dyan, walang pondo dyan. Pero, ito napatunayan. Naglalabi ka. Na nagkakahalaga ng 1.5 billion. Pero 600... Ang laki na nilalabi niya, 1.5 billion. Multi-purpose building na ang halaga ay 1. Gusto niya ipasok late na mga tira. Ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Noong 2023 naman, 710 million pesos ay ang sumobra na yun. DPWH Secretary Mark Villar. Sorry. Nang humiling si Senador Yan, humiling 710 million pesos ang kabuuang halagang naibaba umano ni Bernardo sa Bulacan 1st District Engineering Office. Noong 2024, umabot sa 3.3 billion pesos. At ngayong 2025, umabot yan sa 2.55 billion pesos. Taong 2022 raw. Ayan, taon 2022. Nang humiling si Senador Villanueva ng proyektong multipurpose building na nagkakahalaga ng 1.5 billion. Pero 600 million lang daw rito ang napondohan. So, yung 600 million, di ba, nung una sabi niya wala sa GAA, until nakita na nasa unprogrammed funds. Kasi ang hinihiling pala ay multipurpose building na kakahalaga ng 1.5 billion.
So he was lobbying for that. 1.5 billion? Bigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogram Operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control, yung mga proyekto na kung saan susumahin na 25. So ang tanong natin, ito ba yung nagte-text siya dahil ang tagal, hindi agad siya nabigyan? Di ba nagtatampo siya, remember doon sa text, na binanggit ni Henry Alcantara at nag-usap na lang sila sa JIL? Connected ba dito to? Kasi hindi maipasok yung 1.5 billion na request niya. Laki. So ginawa ng paraan. So, ito lang mga klira. Okay. Isip tayo, isip. Kung you're asking for a 1.5 billion project, dapat, di ba, dapat obligasyon mong makita kung matatapos yan o hindi. O inamin na may 1.5 billion supposed to be for the multipurpose. Gustong-gusto ko itong topic na to. Sabi ko, yung ano, di ba, sabi ko, saka na natin pag-usapan yung lahat ng mga nakasuan. Pero, mababanggit naman dito 1.5 billion, mga ka-clear. So, hindi ba pag ikaw ay may project, lagi mo yan bibisitahin, lagi mo hahanapin kung nasaan, at kung pwede, meron ka ng layout. Ang tawag doon, blueprint. Kung paano yan. Gusto ko, multipurpose building, kasi syempre kita naman yun, hindi naman yung tago, di ba? O halimbawa, gusto ko sa Hagonoy, multipurpose building. Di ba? So, dapat meron kang blueprint. Alam mo yan. So, ang tanong dyan, inamin niya, feeling ko, mga kaklira, feeling ko, okay, nagsasalita ito si Henry Alcantara, pero meron pa siyang pagtatakpan. Hindi niya binaksak ng mabuti si Senator Villanueva. May natira pa para maging para hindi makalusot pa sa kaso. Ako, as a lawyer ako, mga lawyer ang basa ko. Bakit? Tingnan nyo. Hindi po ba kasama si Revilla sa kakusan? Parang hindi eh. Kaya mamaya tingnan natin titignan daw. So ito mga klira, tingnan nyo. Okay, wala tuloy ako. Pumasok si Revilla eh. Teka lang. Nasaan na ako? Okay, di ba? Gito. Sinasabi kasi nito, ni Henry, na hindi masingit. Di ba? So, alam ni Villanueva nang walang pondo for that. Diba? Hindi siya project. Hindi talaga siya project. So, isisingit siya, kaya siya napunta sa unprogrammed funds. It's project. Hiningi niya 1.5 billion. Pero, nasaan yung blueprint mo? Proponent ka eh. Diba? Sa yun. Pangalawa. Diba? Inuuhan ka, ay tatampo ka nga eh. Tampo ka, di ba? Senator Villanueva, kaya may text ka eh. Your story is... Napagbigyan ka. Hindi ba dapat hinanap mo yung finished product? Di ba? If you're really in good faith. Di ba? Pangatlo. Di ba? Dapat, di ba? Sabi kasi dito, mukhang nakakuha ka ng 150M. So, pagkakuha mo ng 150M, di ba dapat nag-inauguration ka doon sa multipurpose building mo? Kasi that's 2022 pa. Pero mukhang 2023 nabigay sa'yo. Kasi nasa unprogrammed funds. So, ngayon, may inauguration ba kayong ginawa? Diba? So, ano yung tinanggap mong 150 million? Question na proposal, may halaga na 150 million. Ayun, sige. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking See? Proponent ka. Tatanggap ka ng pera para sa flood control project sana.
Di mo ba yun inaral? Di mo ba yun inisip? Di mo ba yun in-scrutinize? Kung kakayanin talaga yung multi-purpose building, dapat hinanap mo yung mga papel, di ba? If you really want to save yourself. Senator Villanueva, kahit hilaw ang sinasabi ni Henry Alcantara sa'yo, dahil alam ko, feel ko lang, na magkaibigan kayo at ayaw niya ikaw ilaglag na sobra, nalagapak ang baksak mo. Yun yung nakikita ko. Huminay pa siya. Huminay siya kay Villanueva. Para pag nasampado ng kaso, malabnaw. Diba? Ako, for me, kay Senator at kay Secretary Boying, bigay niyo si Henry. Kulang yung kwento niyan. Kulang yan. Imposible yan. Diba? Hindi ko makonect na, sige, pagbigyan, kasi namimilit ng multipurpose building. Ikuha na lang natin sa pondo rito, sa unprogram funds na para sa baha, flood control project. Tapos hindi man lang siya nagtanong kung saan nyo kinuha yung pondo for the multipurpose project na hindi naman nakalagay doon sa GAA. Iba? That's the point. Ha? Sige, tuloy natin, ha? Mahaba pa to. Kakalam, may ayaw po ni Sir Joel ang project na flood control. Kahit ayaw niya ng flood control projects, bakit? Kasi bubukol. Kasi pag bumaha, hahanapin ang proponent. Kaya malakas ang loob niyang wala akong flood control projects. Yung pala, may multipurpose building naman, no? Supposed to be 1.5 billion. Pero hindi naman niya alam kung saan kukunan ng pondo. Basta, bigyan mo ako ng project. Ganon. Diba? Ayon kay Alcantara, dinala niya ang 150 million sa rest house sa Bukawi, Bulacan at iniwan sa tauhan ni Villanueva na nagngangalang Peng. Diba? It's 2023. Wala siyang denial dyan. Kung kay Peng, napakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Nakatanggap ng 150M. Pero hinanap mo ba yung multipurpose building na pinagawa mo o proponent ka? Diba? Kung magiging meticuloso lang dito yung prosecutor, mga clear, madaling i-cross-examine to. Pero dapat yung Peng mahanap. Hindi mo na alam ngayon kung nasa si Peng. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. See? Pagkabigay ng 150M, sinong paniniwalain ni Henry Alcantara na never na sila nagkausap ni Senator Joel Villanueva? Pagkabigay ng 150, tapos na, the end na, kapot na, tapos. Ganun lang yun. Sabi ko, hindi pa yan tell-all. Hindi pa yan tell-all. Diba? So, tuloy. Ito ba yun? Wait lang mga kuya. Wait lang. Hindi ko alam kung dito siya. Nasaan na yun? Saan na po? Wait lang. Nag-report si... Ano yan? Attorney Clemas, maganda kayo sa chicks. Kayo talaga. Siyempre, ka-clear ka. Red letters, diba? Saan na ba yun? Wait lang po. Thank you po. Ito. Saan na? Ang lamang niya lang, mas bata siya. Ouch! Okay na sana nilaglag mo pa ako. Mr. President, to our Majority Leader, thank you. Mr. President, just a short manifestation. Earlier today, during the hearing of the Blue Ribbon Committee, my name was once again mentioned by District Engineer Henry Alcantara. Mr. President, let me state this clearly at the very start. I am fully prepared to be investigated on these allegations. I have nothing to hide, and I welcome any inquiry that will bring out the truth. Mr. President, in fact, if we carefully review what transpired this morning, it was clear, very clear, from Mr. Alcantara's own statement that, number one, Mr. President, Mr. Alcantara said, hindi po ako nag-request ng kahit anong flood control project. Oo nga. Pero meron ka nire-request na ibang infrastructure. Ha? Sinabi din po niya, wala po akong alam at hindi rin po ako kailanman sinabihan. Oo, hindi ka sinabihan. Diba?
Pero nagre-request ka ng 1.5 billion sa proyekto mo. Pero ang nauuhan lang ay yung 600 million. Diba? 600 million. Okay? At yung 150M na padala sa'yo. Call sa mga proyektong yan. Ang request po ng representasyong ito ay multipurpose buildings para sa aking Admitted. mga kababayan sa Bulacan at hindi po flood control. Okay, pero inamin niya na mga kakli. Mabuti yun, inamin niya na. So, ibig sabihin, mga kakli, hindi totoong hindi siya naglalabi. Yes, maybe hindi flood control projects, pero infrastructure. Naglalabi ka pa rin sa DPWH ng Bulacan. Diba? So, ang tanong natin, you are asking, you're requesting for the multipurpose building. So, anong proof mo na nag-request ka? Nasaan yung build? Blueprint nga. Ipakita mo kung meron. Diba? O, nasa yung mga floor area na gusto mo, gaano kalaki, di ba? Saan mo itatayo? Dapat may lugar ka. Ipakita mo. Oh. Sabi niya po yan. Sinabi rin po at inamin ni District Engineer Alcantara na may tulong daw po, na may tulong daw siyang pinaabot. Pero hindi po sa akin, sabi po niya. At siya na rin po mismo ang nagsabi. Oo, pero may binanggit siyang peng. Ha? I-deny mo ba kung kilala mo yung peng? I-deny mo ba yung rest house? I-deny mo ba nagkikita kayo sa JIL? Diba? Sabi na wala po akong alam doon. Pero ayan, Mr. President, basta binanggit lang po yung pangalan natin, mentioned my name, operative word, mentioned. Mr. President, ano po ba ito? Masabi lang po yung pangalan natin at idadawit po tayo sa flood control issue kahit ang mismong testigo na ang nagsabi po na wala po akong alam. My gosh, malamang hindi siya nakinig. Una, diba, pag na-cross-examine to, okay, Mr. Senator Villanueva, una, you admitted that there is this request, there's a request for the building of multipurpose building for your kababayan, diba? Where is that place? Where's the location? How many square meters?